Bakit ka nagagalit? Balikan lang po natin yung kasaysayan ng mundo. Unang nilikha ng Diyos, si Eva at Adan. At si Eva ay tinukso ng ahas, inalok niya yung kanyang asawa, at pareho silang kumain ng prutas na pinagbabawal. Sa Genesis chapter 3, verse 13 to 14 muna. Sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, ayan, ito naman po, yung ahas ang kausap ng Diyos. Sapagkat ginawa mo ito ay isusumpa ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat mailap na hayop sa parang. Ang iyong tiyan ang ipanggagapang mo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa verse 15, maglalagay ako sa iyo, imagine po may ahas na nandun, at sa babae, may present po dito na babae, si Eva, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. O mga kapatid, hindi natin ito po yung pag-uusapan natin. Kasi po ang tinutukoy dito ng Panginoon Diyos ay si Jesus Christ. Okay? Binanggit na po niya dito na si Jesus Christ yung binhi ng babae na tinutukoy niya. So wala po itong kinalaman kay Eva at doon sa kanyang mga magiging anak. Okay? Pero kailangan po natin siyang pag-usapan dito sa ating session. Ngayon, si Eva, nagkaroon na po siya ng anak. At ang una niya naging anak, si Cain. At ang pangalawa niya naging anak, si Abel. Si Cain po, later on ay naging farmer. At si Abel naman ay naging pastol ng mga hayop. Okay? Later on, mga kapatid, natutunan nitong magkapatid na maghandog sa Diyos. At ang paghahandog po na ginagawa noon ay pagsusunog ng mga alay. Yun yung method ng worship nila sa Panginoon. So, ang susunugin nila, yung mga pinaghirapan nila. So, kaya nga po si Cain, ang kanyang pagsamba ay pagsusunog ng mga inani niya. Pero si Abel, nagdadala siya ng isa sa mga alaga niyang hayop. Itong kwentong to, mababasa natin sa Genesis chapter 4. Nung nag-alay yung magkapatid, mga kapatid, tinanggap ng Diyos yung offering ni Abel. Pero yung offering ni Cain, hindi niya tinanggap. So madaling sabi, si Abel ay nakakuha at tumanggap ng favor mula sa Diyos. Pero si Cain, hindi tinanggap ng Diyos yung offering niya. At dahil dito, si Cain ay napuno ng galit. At yung galit niya, mga kapatid, ay kitang-kita sa kanyang mukha. At babasahin na po natin yung ating first verse. Ito po yung sinabi ng Diyos kay Cain pagkatapos niyang hindi tanggapin yung offering ni Cain. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit? At bakit nagngingit-ngit ang iyong mukha? So dyan po natin kinuha yung ating pag-uusapan ngayon. Nakakalungkot, pinatay niya yung kanyang kapatid. Imagine niyo, the first murder was committed by a brother, no? Mismong kapatid. Anong nagtulak sa kanya? Galit, no? Kaya mga kapatid, ang galit talaga ay hindi tayo dadalhin nito sa magandang disposition sa buhay. Okay? Pansinin ninyo, kapag ikaw ay galit, yung taong kagalit mo, masaya. Ikaw na galit, hindi ka masaya. Kahit sabihin na natin, kaya ka galit kasi masama yung ginawa niya, pero yung masamang tao, masaya siya. Kung ikaw na kiniklaim mo, mabuti ka, pero dahil punong-puno ka ng galit, parang unfair, no? Dahil yung masama ang masaya, yung mabuti siyang nalulungkot. So, kaya ngayong gabi, mga kapatid, ay pag-usapan natin yan. Meron po tayong 3 mahalagang lessons na ating pagpo-focusan po ngayong gabi. Una, bakit hindi ba pinahalagahan ng Diyos yung handog ni Cain? At bakit sobrang nagalit naman si Cain? Na bakit humantong pa yan na pagpatay? Ano naman, di sa susunod, malay mo, tanggapin na yung susunod mong offering, di ba? Pero bakit ganito na lang kalaki yung galit ni Cain? At syempre, punta tayo para sa mga application natin sa sarili nating mga buhay. Paano natin madadaig yung ating mga galit? Bakit nga ba siya naging Cain? Una, pinangalanan siya nung kanyang nanay. Basahin po natin sa Genesis chapter 4, verse 1. Pagkatapos noon, sumiping si Adan sa asawa niyang si Eva at nagbuntis ito. Nang manganak si Eva, sinabi niya, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Kaya Cain ang ipapangalan ko
sa kanya. There's something significant dito sa pagpapangalan ni Eva kay Cain. Lala niyo yung sinabi ng Diyos sa ahas, sabi niya, ang binhi ng babae ang dudurog ng iyong ulo. Pwede nating isipin na si Eva, nag-e-expect si Eva na itong anak niya, si Cain, magiging tagapagtanggol, magiging bayani, siyang gaganti dun sa ahas na tumukso sa kanila. Yung pong pangalan ni Cain means acquired, craftsman, spearer. Okay? So nakita niyo po to, ang itong craftsman, spearer noong unang panahon, siya po ay naka-inclined sa mga taong nakikipaglaban, sa mga taong pumapatay ng maiilap na hayop, o marahil pinaniniwalaan ni Eva na si Cain na yung tinutukoy na binhi ng babae natatalo sa ahas. Bakit nga po ba ni-reject ng Diyos yung offering ni Cain? Why did God reject the offering of Cain? Mga kapatid, yung word na hindi tinanggap, hindi pinahalagahan, sa English po ay hindi ni-respect, no? Ang origin po na yon na word ay shawaw sa Hebrew, meaning to gaze, to inspect, consider, or to be compassionate. Imagine niyo, hindi sinilip, nilagpasan lang, talagang binaliwala. Yung handog ni Cain, handog ng kapatid niya, pinansin. Sabi po niya sa Genesis chapter 4 verse 7, natatandaan niyo, sabi sa chapter 4 verse 6, bakit ka nagagalit? Bakit ganyan ang mukha mo? Okay? Ito po yung kasunod na sinabi ng Diyos kay Cain. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan, ikaw ang nais nito, subalit kailangang madaig mo ito. Okay mga kapatid, pansinin nyo, bakit sasabihin to ng Diyos? Sa tingin nyo ba sasabihin lang to ng Diyos dahil lanta naman kasi yung gulay na dinala mo? Sabihin na lang natin, baka naman na late lang siya. Mga kapatid, hindi naniniwala ako dito sa sinabi ng Diyos, hindi ito tungkol dun sa dinadala ni Cain. Alam natin na ang Diyos ay hindi unfair. Kaya naniniwala ako, ever since may natagpuan ng Diyos na kasamaan kay Cain, merong nang nakikita ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kapag ang Diyos ay nakakakita ng kasamaan sa atin, tandaan natin, sa Diyos wala tayong maitatago. Kung hindi nakikita ng mga tao, expose yan sa Diyos, hindi natin madadaya ang Panginoon. At naniniwala akong ganun si Cain sa Diyos. Naniniwala ako na ang Panginoon, dahil siya ay banal, ay hindi siya maaaring tumanggap ng mga handog mula sa masasamang gawa, masasamang layunin na hindi niya talaga pwedeng tanggapin ang mga alay na may kasamaan. Bakit? Banal siya na Diyos. Himay-himayin natin yung kanyang sinabi. No, sabi ng Panginoon, pag gumawa ka ng mabuti, kalulugdan ka ng Diyos. Napakasimple lang, mga kapatid. Naniniwala na kayo mga kapatid na it's not about His offering, it is about the attitude of His heart. So, sabi ng Panginoon, kung gumagawa ka ng mabuti, malamang tinanggap ko din yan. Okay? Pero, sabi ng Panginoon, kapag hindi ka gumagawa ng mabuti, mga kapatid, isa na namang talinghaga yung sinabi ng Diyos kay Cain. Mga kapatid, kung papansinin ninyo, yung chapter 4 verse 7, hindi naman niya pinapagalitan si Cain . Actually, tinuturuan Panginoon si Cain. Sabi niya, kapag hindi ka gumagawa ng mabuti, sabi niya doon, aabangan ka ng kasalanan. Ano sabi niya? Ang kasalanan ay nag-aabang daw sa pinto. Halimbawa, may ginagawa kang hindi maganda. Ang kasalanan, yung kapahamakan, mga kapatid, nag-aabang sa'yo. Kung puro karahasan ang ginagawa mo, ang nag-aabang sa'yo, kapahamakan. Cain, bakit ka nagagalit? Tinatanong siya ng Diyos, hindi ba makatarungan yung ginawa ko? Kasi masama ang mga ginagawa mo. At tignan niyo mga kapatid, binigyan siya ng warning ng Panginoon. Kapag masasama ang ginagawa mo, hindi mabuti, ang nag-aabang sa iyo kasalanan. Kapag nakakuha ito ng pagkakataon na maghari sa iyo, mahihirapan kang daigin ito. Mahihirapan ka ng magtagumpay. Hindi siya nanunumbat kay Cain. Gusto niyang i-expose si Cain dahil ayaw niyang mapahamak ito. Amen? At ito mga kapatid, maia-apply na natin sa buhay natin itong ating pinag-uusapan kay Cain. Kapag mabubuti ang ginagawa natin, basically,
ang sabi ng Panginoon, kalulugdan niya tayo. Pero kapag hindi magaganda, hindi mabuti ang ating ginagawa, hindi sinabi rito ng Diyos na itatakwil na kita, pababayaan na kita. No. Ang sinabi ng Panginoon, kapag hindi mabubuti ang ginagawa mo, may nakaabang sa'yo. At ikaw ang target niyan. Paano mo madadaig yun? Alam ng Panginoon na dun sa kakayanan ng tao, dahil nga sa kasalanan, mahihirapan ng tao. Sino mang tao. Naku, kahit tayo mga kapatid, kapag pinabayaan natin na ang ginagawa natin ay kasamaan, naku, mahihirapan na tayong madaig ito kapag ito ay naghari na sa atin. Okay? Bakit nga ba nagalit si Cain? Kanino nga ba siya nagalit? Nagalit ba siya sa Diyos? O kay Abel? Parang naging question ko lang yun. Lord, kanino ba siya nagalit? Sa'yo ba? O kay Abel? No, kasi si Abel yung pinatay niya. Nagalit siya dahil hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang handog. Pero kanino siya nagalit? Kay Abel din. Sabi nga nila, hurt people. Ang isang taong nasaktan, mananakit din yun. Kaya yun yung sabi ng Panginoon kay Cain eh. Ikaw ang target ng kasalanan. Kapag yan napapasok mo na, hindi mo na talaga yan mapagtatagumpayan. Itong galit mga kapatid, wala talaga yung magandang idudulot sa atin. Bakit nga ba nagalit si Cain? Una kong nakita mga kapatid, dito sa kwento niya, unang dahilan dahil sa pride. Naniniwala ako mga kapatid, hindi to given sa Biblia, pero ako lang po to. Naniniwala ako na umpisa pa lang, nag-expect na din si Cain na siya ay significant. Malamang habang lumalaki siya, kinuwento sa kanya, anak, alam mo kung bakit Cain ang pangalan mo? Kasi alam mo, sabi ng Diyos yun daw binhi ko ay dudurog sa ulo ng ahas, yung hayop na ahas na yun, na siyang dahilan kung bakit tayo wala na dun sa Garden of Eden. Ang ganda-ganda dun, anak. Naniniwala ako, si Cain, lumaki siya, ito yung idea, I am significant, I am important. Kapag feeling natin tayo ang sentro ng mundo, mga kapatid, hindi yan healthy para sa atin. Feeling niya, ay significant, nag-e-expect siya ng special treatment galing sa Diyos. Pero di ba kapag nag-expect tayo at kapag hindi natin natanggap yung ine-expect nating treatment, ay nako mga kapatid, napakadali nating ma-disappoint. At yung disappointment na yon pwedeng humantong sa galit. No? Ano pa, bukod sa pride, nakita ko mga kapatid kung ano yung dahilan kung bakit lubos na nagalit itong si Cain. Dahil marami siyang unrighteous habits. Kapag nag-umpisa ka tayong gumawa ng masama at kinasanayan mo ito, marami pang kasamaan ang ipapanganak nito. Alalahanin nyo nga yung tigre na kasalanan. Alalahanin nyo, nung una mong ginawa yon, talagang nanginginig ako, pinagpapawisan ako, natatakot ako, baka mahuli ako, baka biglang pumasok ka. Naramdaman nyo yung unang ginawa nyo kasalanan. I-compare nyo nung lagi na natin siyang ginagawa. Di ba wala ng takot? Tapos dati, hindi ka mahahalatang nagsisinungaling, pero nung nasanay na tayong magsinungaling, ang galing na nating magsinungaling. Mas nagiging tama pa tayo kaysa dun sa nagsasabi ng totoo. Dahil ang galing-galing na natin. I mean, ito yung gusto sabihin ng Panginoon kay Cain. Cain, kapag di mo yan napagtagumpayan, yan kasalanan, ikaw ang target niyan. Ikaw rin ang gusto niyang mapahamak. Hindi ka niyan dadalin sa tagumpay. Dadalin ka niya sa kapahamakan. At naniniwala ako mga kapatid, even before maghandog si Cain ng offering niya sa Diyos, nabuhay na siya at nasanay na siya sa mga unrighteous habits. Kaya nga habits kinasanayan na. The Lord is not expecting us to be perfect, to be sinless, but the Lord is expecting us to sin less. Ibig sabihin, hindi yung walang kasalanan, kundi yung habang tayo tumatagal, yung kasalanan guys, unti-unti natin mabawasan hanggang sa totally mawala ito sa ating mga buhay. Alam kasi ng Panginoon ang future ng mga taong namumuhay sa kasalanan, hindi sa ikabubuti nung taong gumagawa nito. Pwedeng nakakalamang ka dahil may ginawa kang kasalanan, nakalamang ka sa kapwa mo. Okay na to kasi ako naman talaga yung nakakalamang. At ang kasalanan, akala natin, nag-e-enjoy tayo tapos parang hindi naman ako pinapalo ng Diyos. Parang
Ito pa rin, buhay pa rin ako. Parang dumadami pa nga yata yung pagpapala ko. Nako guys, may hidden charges. Magbibigay lang sa inyo mga kapatid ng isang illustration. No? Magpapakulo tayo ng tubig at dun sa pakukuluan natin tubig, naglagay tayo ng palaka. Ang palaka, napakabilis mag-adjust ng kanyang katawan sa temperature ng kanyang kapaligiran. So pwede siyang sa mainit, kaya niya mag-adjust. Kapag malamig, kaya rin niya mag-adjust. So itong experiment na to, inilagay nila yung palaka at pinakuluan nila yung tubig. Alam nyo, mga kapatid, yung palaka, hindi siya nagre-react. Bakit? Nag-a-adjust yung katawan niya. At nung kumukulo yung tubig, hindi pa rin siya nagre-react. Kasi nga, nag-adjust yung kanyang katawan. Alam nyo, namatay yung palaka nang hindi niya nalalaman. At yan yung unrighteous habits. Kapag meron tayong mga habitual sins, yung mga hindi, parang hindi na to masama, okay na to. At yun, mga kapatid, ay kapag ito ay lumaki sa buhay natin. At sabi ng Diyos pala, kay Cain, ikaw ang target niyan. Yang kasalanan na yan. At kapag ikaw nakuha niyan, paano mo madadaig yan? At hindi natin yung kayang madaig sa pamamagitan ng sarili nating kakayanan. Kapag mas marami kang ginagawang mali sa buhay, ang laging sumusunod sa iyo ay mas maraming masama. Yun yung binanggit lang natin yung sinabi ng Diyos kay Cain sa Genesis chapter 4, verse 7. Sabi sa 1 John chapter 3, verse 12, na hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama. Grabe Mga kapatid, itong 1 John ay New Testament na more than 2,000 years yung pagitan. Pero guys, naaalala pa rin yung ginawa ni Cain. Tingnan nyo at pinaslang ang kanyang kapatid. At bakit niya ito pinaslang? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matutuwid. Okay? Bakit niya napaslang? Kasi gumagawa na siya ng masama. Mga kapatid, kung mabuti kang tao, kahit galit na galit ka, minsan naiisip mo, gusto ko itong sakalin. Sarap ng sakalin. Pero dahil ikaw talaga ay totoong at hindi ka sanay gumawa ng masama, naku, magtitimpi ka lang din. Pipigilan mo din. Dahil si Cain ay sanay na sanay gumawa ng masama, hindi na niya pinagdalawang isipan. Kayang-kaya na niyang gawin yung pagpatay. Bakit? Naging habit na niya yung masasamang bagay. Isa pang bagay, mga kapatid, kung bakit nagalit nga ba talaga si Cain ng husto. Dahil ang faith niya mahina. Yung faith niya sa Diyos ay napakahina. Weak faith in God. Faith is strengthened as our relationship with God progresses. Habang nakikilala natin ng Diyos, habang yung ating relationship sa Diyos ay lumalapit, yung ating pananampalataya ay lumalakas. At naniniwala ako, kaya si Cain humantong dito kasi dahil yung kanyang pananampalataya ay mahina. Faith is believing in the existence of God even when unseen. Alam natin yon. Yung faith ay paniniwala sa Diyos kahit hindi natin siya nakikita. But true faith produces righteousness. We believe and understand what is acceptable and not acceptable to God. Okay, naniniwala naman ako na may Diyos. Okay, lahat ng tao tanungin mo yan. Kahit yung mga drug lords na until now hindi umaamin na drug lords sila. Kahit tanungin mo yun, naniniwala rin sila sa Diyos. Pero yung true faith, yung totoong pananampalataya na merong totoong relasyon sa Panginoon, nagbubunga siya ng katuwiran. Nagbubunga siya ng kabutihan. Bakit? Kasi yung faith na may totoong relationship sa Panginoon, naniniwala siya at naiintindihan niya yung mga bagay na kalugod-lugod at hindi nakakalugod dun sa Diyos na kanyang pinapanampalatayanan. Okay, basahin natin lang itong ating Bible reference sa Hebreo 11:4. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos na higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Okay, bakit? Bakit nakapaghandog si Abel ng magandang handog, ng dakilang handog? Dahil sa pananampalataya. Bakit si Cain po hindi nakapaghandog? Ito nga ang kulang yung pananampalataya. Amen? It is not possible for us na tayo ay hindi magkasala. Amen? Pero
kapag tayo ay nagpapatuloy na magpakalapit sa Panginoon, unti-unti yung kasalanan hindi natin ikinatutuwa na gawin. Amen. Nagkakaroon tayo ng consciousness na Lord, mali ito. At kapag tayo ay nare-recognize natin yung ating mga kahinaan, dinudulog natin siya sa Diyos. Lord, tulungan mo ko, talagang mahina ako dito. Bakit? Yung kasing faith mo ay open sa Panginoon. Pinalalakas mo yung paniniwala at pananampalataya mo na hindi mo magagawang magtagumpay, pero kaya kang tulungan ng Panginoon para magtagumpay dito. Bakit? Kasi gusto mong magawa yung kalugod-lugod sa Panginoon. So speaking of galit, Kuya Rael, kasalanan ba talaga ang magalit? Okay, sagutin natin yan sa pamamagitan ng verse na to. Sabi sa Efeso chapter 4, 26-27, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Ay, pwede naman palang magalit. Okay, pero merong galit na hindi magkakasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ang diablo. Tingnan nyo guys kung gaano ka-dangerous yung galit. Okay, hindi naman ibig sabihin lahat ng galit natin magkakasala tayo. Kasi magalit talaga tayo sa kasamaan at mabuting galit yon. Pero yung mga galit na humahantong na kasalanan, mga kapatid, yan yung antabayanan natin. Sabi rito, huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Hindi naman ibig sabihin na hindi dapat tatagal ng maghapon. Paano kung nagalit ka ng madaling araw? 'Di ba? Di gabi na 'yun. Lubog na yung araw nun. Mga kapatid, ito'y talinghaga at ang gustong sabihin lang dito, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Huwag nating hayaan na yung galit ay hindi na natin kayang isettle pa. Ibig sabihin, wala nang makikitang liwanag para yung galit mo ay humupa. I mean, huwag nating hayaan na yung galit, pangalawa, ay mabigyan pa ng pagkakataon ng diablo. Okay, tandaan natin, tingnan niyo yung nangyari kay Cain. Dahil dun sa nararamdaman ni Cain, bakit nga siya nagalit? Dahil naniniwala ko, mataas yung pride niya. Dahil sanay na siya sa unrighteousness at dahil mahina yung kanyang pananampalataya, nung nagkaroon ng pagkakataon yung diablo, lalo niyang ginatungan yung kanyang negative emotions na humantong sa pagpatay niya sa kanyang kapatid. Yun yung wag nating hahayaan sa ating mga galit. Okay, magalit ka ha, dahil hindi naman nating talaga kayang pigilan na magalit, pero wag mong hahayaan na yung galit mo ay yung hindi na kayang ayusin. Yung kahit sorry na, nagsosorry na yung tao sa'yo, hindi mo na magawang mapatawad. Kahit nagdurusa na yung tao sa kanyang ginawa sa'yo, hindi mo pa rin siya mapatawad. Bakit? Wala nang liwanag eh. Hindi ka na kayang solusyonan. Siyempre, ang final lesson natin ay paano natin madadaig yung ating mga galit. Paano natin magagawa na yung galit natin ay hindi humantong sa kasalanan at hindi tayo lubugan ng araw na parang hindi na tayo kayang pagbatiin. Number 1 establish righteous habits. Pinakita ko po sa inyo na isa sa mga reasons kung bakit una, si Cain na hindi nakapaghandog sa Diyos ng nararapat at kalugod-lugod at kaya yung galit sa kanya ay talagang naghari na dahil nasanay siya sa unrighteous habits. So palitan natin yun. Establish righteous habits. So find time / make time. Okay? Kung sa tingin mo parang wala akong oras para mapalapit ako sa Panginoon. Make time, mga kapatid. Make time. Kaya mong gumawa ng oras. Time to help your relationship with God progress. Amen? Find time. So mga kapatid, itong righteous habits na to, basic na basic. Number 1, prayer time. Number 2, meditating on God's words. Number 3, fellowship with other believers. Itong basic lang na to na tatlo, mga kapatid, kapag ito na-establish sa atin, sabi ko nga kanina, kapag nasanay tayo sa unrighteousness, manganganak yan ng manganganak na marami pang unrighteousness. Pero kapag nakapag-establish din tayo ng righteous habits, mga kapatid, at ang basic, mga kapatid, make time for your prayer life. Make time
for meditating on God's words and make time, find time na makapag-fellowship ka sa mga believers. Wag niyo pong hayaan na laging ang kasama mo marites, ang laging kasama mo yung mga taong galit din. Lagi mo ring samahan yung mga taong maglalapit sa iyo sa Panginoon. Remember that we can do nothing if we are not with God. Lagi nating iisipin at lagi nating tatandaan na wala tayong magagawa kapag hindi natin kasama ang Panginoon. Sabi sa John 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat, ayan, napakaganda guys, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kapag nai-establish natin yung paglalim ng relationship natin sa Panginoon, yung hindi mo kayang gawin, magagawa mo. Bakit? Kasi ang Panginoon ang kasama natin. Amen? At yung pagpapatawad, mahirap po yan gawin. Pero ang isang taong ginagabayan ng Diyos, nagagawa niya isang bagay na mahirap. Okay? Next na gagawin natin, always do good to others. Lagi ko itong sinasabi, Christianity is not only trying not to commit sins, but also to do good things for others. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang pag-iwas sa kasalanan. Ang pagiging Kristiyano ay paggawa ng mabuti. Hindi ka nga gumagawa ng masama, hindi ka naman gumagawa rin ng mabuti, masama pa rin yun. So mga kapatid, lagi nating piliin na tayo ay gumawa ng mabuti sa kapwa natin. Laging araw-araw, maging habit na natin na gumawa tayo ng mabuti. Bakit? Because when you are too busy doing good, you have fewer chances of hating them. Meron akong ikikwento sa inyo. Pangalanan lang natin siyang Bernie and Charles. Okay, si Bernie at si Charles, guys, ay nasa ospital. Si Bernie ay malala yung kanyang sakit at hindi siya talaga kailangan bumangon. Siya talaga ay bedridden. At meron siyang kasama sa room. Ang kasama niya sa room si Charles. Si Charles ay nandun sa tabi ng bintana. Si Bernie, hindi niya nakikita yung tanawin mula sa bintana. Ang ginagawa ni Charles, dahil siya yung nasa bintana, kinekwento niya kay Bernie kung ano yung mga nakikita niya. Sabi niya, ay, yung sky, may mga bata naglalaro, may puno, humangin, kinekwento niya pati mga ibon. So kahit si Bernie ay nakahiga lang at hindi niya nakikita yung labas sa mahabang panahon, pumipikit lang si Bernie at ini-imagine niya yung kinekwento ni Charles. Okay, at nabuo yung kanilang mabuting pagkakaibigan. Pero isang araw, guys, namatay na si Charles. Isang gabi, hindi na siya gumising. So yung nurse ay ina-attend niya yung kanyang bed. Ngayon, nasabi ng nurse kay Bernie, wala na si Charles. Nagpapahinga na siya. Na kay Lord na siya, sabi niya gano'n. Tapos sabi ni Bernie, nalungkot syempre si Bernie, pero sabi niya dun sa nurse, pwede niyo ba akong ilipat dun sa tabi ng bintana? Kasi gusto ko rin makita yung nakikita ni Charles. Inilipat ni nurse si Bernie dun sa tabi ng bintana. Alam niyo guys, laking gulat ni Bernie dahil ang nakikita lang dun sa bintana na yon ay pader. Wala yung mga bagay na kinekwento ni Charles. Tapos sabi ni Bernie, ha? Bakit ganun? Sabi niya dun sa nurse. Nurse, kasi ganito yung sinabi ni Charles. Kinuwento lahat ni Bernie dun sa nurse kung ano yung mga pinagkwentuhan nila Charles. Sabi ng nurse, Bernie, bulag si Charles. All throughout, bulag siya. Pero alam mo, sinasabi niya sa'yo yung gusto niyang makita. Pero dahil nakakakita ka, ayaw niyang mamuhay ka din sa dilim kagaya niya. Gusto niya makita mo ang ganda ng mundo na hindi niya nakikita. Kapatid, no? Minsan, ang paggawa ng mabuti ay parang sakripisyo para sa atin. Pero hindi natin alam, may nasisave tayong ibang tao because of our goodness. At napansin nyo guys, si Bernie, doon sa kwento na kinuwento ko sa inyo, nagkakaroon ng favor si Bernie kay Charles. Pero si Charles, kahit bulag siya, pero dahil
Dahil meron siyang sineserban na isang kaibigan, naniniwala ako na serve din ni Charles yung kanyang sarili. Naniniwala ako lahat tayo dito, masaya ka rin kapag meron kang taong napapasaya. Amen? O guys, pipiliin ba natin yung tayo ay laging buwisit at nabubugnot sa iba? Asya, kaysa yan ang pagtuunan mo ng pansin, pasayahin mo ang mga tao sa paligid mo kasi nagiging masaya rin tayo kapag may taong nagiging masaya sa pamamagitan ng buhay natin. Do good things to the person you hate. Kaya nyo ba yun? Do good things to the person you hate. Kapag meron kang taong pinagtatampuhan, kinagagalitan, naku guys, gawin mo to, napaka-effective nito. Kapag may taong galit sa'yo, para wag tumagal yung galit mo, or meron kang taong galit ka sa kanya, para wag tumagal yung galit mo, gawan mo ng mabuti. It is not because they deserve it, but because you deserve to free yourself. Amen? Halimbawa, galit ka, nakakulong ka doon. Pero kapag nagawa mo na yung taong galit ka at gumawa sa'yo ng masama ay magawan mo na ng mabuti, ibig sabihin guys, naglalakbay ka na patungo sa kalayaan mo. Free yourself. Simulan mo sa pamamagitan. Una, pag-pray mo. Ipag-pray mo ng pagpapala yung taong kinagagalitan mo. At kapag handa ka na, gawan mo siya ng mabuti. Amen? At lagi natin tatandaan, only goodness can defeat evil. Sabi sa 21 ng chapter 12 ng Roma, huwag kang padaig sa masama. Anong gagawin? Daigin mo ng mabuti ang masama. Amen? Kaya kapag meron ka masamang naranasan at masama rin ang igaganti mo, hindi mo nadadaig yung problema mo sa buhay. Kung tutusin, dinadagdagan na natin yung problema natin. Amen? Lastly, fight a good fight of faith. Amen? Sabi yan sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. Gusto mo ng laban ha? Hindi laban ng hindi laban ng physical ang ilaban mo. Ang ilalaban natin ay laban ng pananampalataya. Mababasa po natin yan sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. Makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban pero ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka. Lagi mo isipin, buhay na walang hanggan. Kaysa naman mabuhay ka dyan sa galit, mawala naman sa iyo yung buhay na walang hanggan. Hindi. Kung lalaban ka, ilaban mo by faith. Amen? Huwag pisikalan. Kung minumura ka, huwag murahan ang labanan natin. Do you want war? Ayan. Do it in faith. Your battlefield is not your social media or your homes. Doon ka ba nakikipaglaban sa social media, sa bahay mo? Hindi yan ang battlefield mo. Your battlefield is in the spirit realm. Do you want to stand taller than your enemies? Then bend your knees and pray. Because if we are too busy defending ourselves, we miss the sweetest moment when God is fighting for us. Kapag masyado kang busy, ipaglaban at ipagtanggol ang sarili mo, naku, hindi mo nakikita kung paano makipaglaban ng Panginoon para sa'yo. Bakit hindi ka maipagtanggol ng Panginoon? Bakit hindi ka maipaglaban ng Panginoon? Ikaw ang nakikipaglaban eh. Ginagawa mo yung trabaho ng Panginoon eh. Kung wala kang gagawin, ang Panginoon ang gagawa para sa'yo. Amen? Basahin natin sa Roma chapter 12 verse 19. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon.